Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Mark, chapter 12, verses 29 hanggang 31. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Love and three directions. Today, pag-aralan po natin yan. So, ano po ba yung direction ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos? Unang-una po, kailangan po ay mahalin natin ang Diyos. Ano po? Kaya dito po napakaganda ng isinagot ng Panginoong Hesus dun sa isang guro ng kautusan. Ano po, na nagtatanong kung ano yung pinakamahalagang utos. Alam niyo po, para sa mga Hudyo, ang mahalaga ay yung pag-ibig nila sa Diyos. Ano po? At para sa kanila, sapat na yun. Ano po? Kaya nire-recite po nila yan sa kanilang panalangin. Yung buong binanggit dito sa verse 29. Para sa akin, ang unang-unang direction po ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin ay yung ibalik natin yung pag-ibig na ito sa Kanya. Dahil kung hindi natin siya mamahalin, hindi natin talaga matutuklasan ang purpose natin sa buhay na ito. Kasi sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Ang buong duty ng tao ay mahalin ang Diyos na lumikha sa Kanya. Kaya mahalaga po na maunawaan natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya karapat-dapat lang na mahalin natin siya. Pangalawa pong katotohanan ay yung love for self. Ito ay hindi napapansin ng iba. Ano po? Kasi tandaan niyo po, no, tatlo ang direction ng pag-ibig. Sabi diyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili o pagmamahal mo sa iyong sarili. So, yung iba, akala nila sa Diyos lang directed ang pag-ibig or sa kapwa lang. Hindi po, may tinatawag pong self-love. Ano po, or self-care. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 at 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Tayo po'y minahal ng Diyos, tinubos niya, kaya dapat i-honor natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At mahalagang maintindihan natin na dahil minahal tayo ng Diyos, dapat din lang na mahalin natin, alagaan at pahalagahan yung ating sarili. Kasi alam niyo po, iniingatan tayo ng Diyos. Binigay niya yung the best para tubusin tayo. Ano po, kaya dapat pahalagahan din natin yung buhay na ibinigay niya sa atin. Pangatlo pong direction ng pag-ibig ay yung pong dapat matuto tayong magmahal sa ating kapwa. Dahil sa tayo minahal ng Diyos, dapat lang na mahalin natin yung ating kapwa. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us and we ought to lay down our lives for our brothers. So mapapansin nyo, no? Hindi natin kayang mahalin yung ating kapwa kung hindi natin din minahal yung ating sarili. Bakit? Kasi kung ano po dapat yung pagtrato natin sa ating sarili, ganun din dapat yung pagmamahal na iuukol natin sa ating kapwa. At higit sa lahat, ano po, kung paano tayo minahal, pinatawad ng Diyos, dapat makita rin natin na magawa natin yon para sa ibang tao. Ngayon, bakit po mahalaga para sa akin itong katotohanan na ito na pinag-aaralan natin ngayon? Kasi po sa paghahari ng Diyos, ang kingdom of God is governed by love. Ang language po sa paghahari ng Diyos ay pag-ibig. At ang buong tungkulin ng tao sa paghahari ng Diyos ay pag-ibig. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, dapat ibigay din natin sa ibang tao. At higit sa lahat, ialay natin sa Diyos. Ngayon, napakahalaga rin na makita natin na sa pamamagitan ng pag-ibig po, nararanasan natin ng Diyos sa ating buhay. Kasi yun po siya sabi ng 1 John chapter 4 verse 11 and 12.
Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero kung marunong tayong magmahal, may experience natin siya sa ating buhay at makikita natin yung reflection niya sa buhay ng ibang tao. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkaunawang ito na ibinigay mo sa amin ngayon, na tatlo pala ang direksyon ng pag-ibig. Dapat, unang-una, ay balik namin sa iyo yung pagmamahal na ibinigay mo sa amin dahil ikaw ay karapat-dapat na mahalin. Walang kahulugan ng buhay kung hindi namin makikita ang katotohanan na ito. Pangalawa, dapat din pangalagaan namin yung aming sarili. Kasi minahal mo kami. Huwag namin sayangin yung mga blessings na binigay mo sa amin. At higit sa lahat, yung buhay na ibinigay mo sa amin. Pangatlo, Panginoon, ay natutunan namin today na sa pamamagitan pala ng pagmamahal, mas mararanasan namin at makikita ka namin sa buhay ng aming kapwa. Kaya turuan mo kami na magmahal sa aming kapwa, lalo na sa hindi kaibig-ibig. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Turuan mo kaming mamuhay sang-ayon sa iyong pag-ibig. Yan ang taimtim naming panalangin. In Jesus' name, Amen. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.